Bagamat nakatutok ngayon ang Kamara sa nalalapit na Bicameral Conference Committee, suportado pa rin ang ilang kongresista na muling maitulak ang naantalang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila hindi pa sarado ang isyu na ito ng bise, kaya naman hindi pa rin lusot sa accountability sa mga isyu laban sa kanya. Ang buong detalye sa report ni Earl Tobias. Mahigit isang taon na ang lumipas mula nang ma-file ang unang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong 2024. At ngayon lumilitaw na ang sentimiento ng ilang mga grupo na maghain ulit ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Kung matatandaan, hindi kasi umusad ang paglilitis laban kay VP Sara nang ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang impeachment case laban sa kanya. At sinabing labag ito sa one-year ban rule. February 2026 pa mag-expire ang naturang one-year ban. Pero si ML Party List Representative Laila De Lima, na tagapagsalita noon ng unang grupong nag-file ng impeachment case laban sa Vice, suportado pa rin maitulak ulit ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Hindi naman natin nakakalimutan, marami ang hindi nakakalimot, na nandyan pa yung kanyang accountability, nandyan pa yung mga issues about the misuse of confidential funds and other issues na naging grounds nung impeachment complaint sa kanya. Sabi naman ni De Lima, mukhang inuunahan na naman ng Vice Presidente, bahiran ng mali siya kung sakaling ma-refile ang impeachment case laban sa kanya. Kasunod yan ang sinabi ni VP Sara na kaya binubuhay ang kanyang impeachment case ay dahil ginagamit itong budget-driven racket bago mailusot ang 2026 national budget. Tapos na nga yung budget process sa House. What remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging na naman ito, bargaining chip na naman ito. Problema rin kasi ni VP Sara is that akala niya kasi just because meron ngayon itong malaking corruption scandal ay lusot na siya. Na para bang he's also trying to divert yung issue ng kanyang own accountability. Ganyan din ang pagpuna ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa Vice Presidente. Again, nariyan na naman yung panlilinlang typical ng Duterte. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. Hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Samantala, kasalukuyan namang prioridad nilang matutukan muna sa ngayon ang ipinangako ng Kongreso na bukas sa publikong Bicameral Conference Committee. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.